Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So ngayon is All Souls Day kasi November 2 na. So since All Souls Day ngayon, Halloween. So ang gagawin ko na reading ngayon, of course, is for ghosting. So about the person who ghosted you. So para to sa mga nag-ghost, okay? So let's start without further ado. Okay, hindi lahat ng nag-ghost maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Okay, kung kayo din yung nang-ghost, pwedeng kayo to at hindi yung mga nag-ghost ninyo. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Anyway, let's start without further ado. Okay, first tignan natin, ano sana yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo bago kanya ginost, or ngayon na, kahit ngayon na nag-ghost ka na. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Oh, masakit ang makita kang may iba na. Patawad, nagsinungaling ako sa'yo. Okay. Huwag mong iisipin na binabaliwala kita. Okay, so let's see. Bakit ito yung gusto niyang sabihin sa'yo? What happened? So, tignan natin. Bakit ka nag-ghost? Ano kaya yung reason kung bakit siya nang ghost? Okay, I will going to mention zodiac sign here kung meron. Anyway, welcome to my channel, new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Welcome to my channel sa mga bago pa lang at nanonood ng reading nito. So, bakit kanya ginost? Exactly, lumabas siya. Okay. Para sa totoo, para sa kanya kasi, during those time, okay, nung hindi ka pa niya ginost, parang gusto niya nang makipaghiwalay sa'yo. Hindi niya siguro carry gawin to. Hindi niya siguro carry sabihin sa'yo to because you are always there for this person. Might be you are very much supportive and in any way, could be palagi kang nandyan sa kanya, pwedeng tinutulungan mo siya, pwedeng financially, pwedeng hindi naman, pwedeng emotional, or naging, basta nakakaramdam siya na you're always there. So, depende kung saan kayo nakaresonate. Kaya hindi niya masabi-sabi sa'yo to na kailangan na niyang bumitaw sa relationship ninyong dalawa. So, hindi niya masabi-sabi sa'yo kaya ginost ka niya. Why? Because nagkaroon siya ng iba. Either ma-engage siya or married siya. Kaya ginost ka niya. So, this could be the reason here. Or you might be dealing with Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so let's see. Masakit makita kang may iba na. Bakit ito yung gusto niyang sabihin sa'yo? Kasi meron nang naliligaw sa'yo. Parang nag-o-offer na to sa'yo ng new beginning, and
parang nakikita niya siguro na okay ka na, okay ka sa sitwasyon ninyo ng bago na to, kasi bago to eh. So syempre masakit sa kanya yun, siguro dahil nga sa, I think ang reason niya dito, gusto kanya ng hiwalayan pero hindi niya naman gusto, like totally gusto yun, kailangan niya lang gawin yun kasi it's either nga married siya or getting married, or ano man yung reason niya could be, yun yung pinaka reason niya, or may nabuntis ba siya, basta may mga reason siya na kailangan niya talagang bitawan to. Hindi niya naman kaya na sabihin sa'yo, pero kaya ginawa niya yun, ginost ka na lang niya. So nakikita ka niya na parang nagsiselos talaga siya. So nagsiselos siya dito na parang gusto niyang lumapit sa'yo, or gusto kanyang kausapin na bumalik sa'yo. Pero naiipit nga siya sa sitwasyon kasi nga itong dahil dito sa desisyon na ginawa niya. So nagsiselo siya ngayon na nakikita kang may iba ka na. So parang andun lang siya sa point na waiting na lang siya sa mga pwedeng mangyari. Pero if you're posting something like this, nagsiselo siya kasi nakaramdam siya na parang masaya kayo, you are in a relationship, I mean in a new beginning, tapos yung person na yun parang ano siya sa'yo, parang kumbaga sobrang into you yung bagong person mo. So patawad nagsinungaling ako sa'yo. So could be itong pagsisinungaling na to, hindi niya sinabi sa'yo na may ka-long term ba siya, o hindi niya ba sinabi sa'yo na may asawa siya kasi nagsinungaling siya eh, o hindi niya ba sinabi sa'yo may nabuntis siya. So yung buntisan yun, it doesn't have to be okay. You can, if hindi kayo nakarelate, so wag nyo lang overthink. So doon lang, pwedeng hindi niya sinabi sa'yo na married siya, hindi niya sinabi sa'yo na engaged siya, or may karelasyon siya, committed siya, or may nabuntis siya. So hindi niya sinabi to sa'yo, nagsinungaling siya. Kaya nga umalis lang siya dito ng kalmado sa sitwasyon na ninyo. Kaya nga ginost ka niya, umalis siya dito ng kalmado, and he or she did take the leap of faith, okay, towards that person. And wasakin yung sa inyo. Alam niya na naging unfair siya dito, alam niya to, and the point na kumbaga parang andun siya sa point na yung minsan hindi niya alam kung papunta ba siya dito sa'yo or papunta ba siya dito sa isa. So parang nung time na yon, okay, nung time na kayo pa, so hindi niya din alam paano niya explain sa'yo. Kumbaga hindi niya alam kung paano sabihin sa'yo, kaya ginost ka na lang niya. Kumbaga might be you are an LDR, or naging LDR ba kayo. Kumbaga baka nagkita na kayo before, tapos naging LDR kayo, or you are really just really LDR na nagkainlaban lang din. So huwag mong isipin na binabaliwala kita. So because bakit ito yung sinabi niya, kasi ginost ka, diba? So of course, ano ba yung iisipin mo, ano ba yung mararamdaman mo? Syempre ginost ka, binaliwala ka, hinayaan ka, iniwan ka ng ganun-ganun na lang. So wag mong isipin na binabaliwala kita. Kasi itong mga nangyayari sa kanya, hindi niya din ginusto to. Kumbaga, hindi niya din na-appreciate to. Itong mga nangyayari sa kanya, itong decision na ginawa niya. Ayaw niya lang na may masabi sa kanya, could be yung family niya, yung family could be ng partner niya. So, ayaw niya ma-judge, kumbaga, na magsabi na siya yung may kasalanan, siya yung ganito, siya yung ganyan. So, ayaw niyang magpunta sa point na ganunin siya. And, nagkaroon din siya ng mga awakening or realization na mali din siya sa mga ginagawa niya. Kasi kung itong person na to is ay may family or married, okay, or may ka-live-in siya,
that has merong children involved. So, alam niyang mali talaga siya. So, nagpaplano na din siya na ayusin niya yung buhay niya or magbago na, baguhin niya na yung sitwasyon. Though, kaya umalis talaga siya emotionally sa'yo. Though, hindi niya man lang masabi sa'yo na he cheated on you kasi sobrang na-appreciate ka niya sa buhay niya. Kaya nga sabi ko kanina, sobrang supportive ka, sobrang nandyan ka palagi, and sobrang bait mo sa kanya. And isa pa, maganda yung plano mo para sa relationship ninyo in the future. Gusto ka talaga niya. Nasasayangan nga talaga siya sa relationship ninyo. Kaya nandito na nung hindi na siya nagparamdam siguro. So, nasa point na ng nagkaroon ka na ng iba, may nag-offer na sa'yo ng love. So, nung nakita niya siguro post mo, ganyan. So, nasaktan siya doon, nagselo siya. So, let's see kung ano yung pwedeng mangyari. Ano yung pwedeng mangyari sa inyo? Tignan ko muna kung ano ba talaga yung nararamdaman mo dito sa connection niya ng ganito. Anong nararamdaman mo ngayon about this person? Anong naramdaman mo nung time na iniwan ka niya or ginose ka niya? So, anong naramdaman mo? So, na-miss mo siya. I can see here that sobra mo siyang naisip. Parang feeling mo sobrang unfair yung mga nangyari. Kasi para sa'yo, you have decided that this relationship na meron kayo, ito na yung gusto mo. So, you felt parang you miss this person. Kasi di ba wala siyang, ginose ka lang niya. So, para sa kanya wala kang any, kumbaga, thoughts about, dahil may asawa siya, dahil may ganyan siya, dahil nakabuntis siya or whatever. Wala kang idea about that. So, nung first andun ka sa point na naghintay ka, okay, kasi you really felt na kayo na. You really felt this connection na meron kayo is sobrang towards like, parang soulmate connection, parang ganun. And para sa'yo, desidido ka talaga about sa person na to. But then, na-miss mo siya hanggang sa nakaramdam ka na parang unfair na parang, ba't hindi na siya nagparamdam sa akin? Parang hindi na tama to, hanggang sa nakaramdam ka na ng pain. So, parang you felt betrayed na. Niloloko ba ako nito? Something ganon. So, hanggang sa nakaramdam ka na parang hindi ka na sure kung kakausapin ka pa ba niya. Hindi ka na sure kung magpaparamdam pa ba siya. Okay? Hanggang sa wala na talaga kayong communication nito. So, para sa'yo, parang andun sa point na nawalan ka na ng hope for this person. So, until somebody came into your life. Okay? Until somebody came into your life. So, you accepted this person. Even though you accepted this person, hindi mo ganun ka na-appreciate. Hindi mo, like, okay lang naman. Pero hindi mo ganun ka na-appreciate dahil sa ginawa ng person mo na to na ginose ka. Kasi ito sana talaga yung mahal mo. Nakaramdam ka ng soulmate connection dito. So, siguro yung way mo of moving forward or moving on is to accept this person para, kumbaga, hindi mo maisip-isip to, magkaroon ka ng new, kumbaga, bagong inspiration, ganon. Kaya tinanggap mo tong bago. So, you felt betrayed talaga. You felt parang ginago ka, niloko ka. At akala mo mahal ka, yung pala hindi ka pinaglaban even, something ganun. Ganun na yung mga naisip mo dito. So, let's see if this person have any plan na magparamdam sa'yo. Itong nang ghost sa'yo. So, may plano ba siyang magparamdam sa'yo? So, anyway, I can see
a Sagittarius, Aquarius, Libra, as I said, Scorpio earlier, Sun, Moon, Rising, Venus, Libra, Taurus, you or your person, okay? So, magpaparamdam pa ba itong person na to sa'yo? Magpaparamdam pa ba siya sa'yo? I think, hindi na. Sorry. Parang magpapatuloy ka na talaga towards moving on dito. Magpapatuloy ka towards moving on. Kasi feeling ko, magiging practical ka na dito na tanggapin mo na. Tanggap mo na na hindi na siya babalik. Itong person na to, nakaramdam ako na parang gusto niya man, you know, parang gusto niya mag-effort, mag-try, but ang problem kasi dito is feeling ko may clarity doon sa partner niya about you. Okay, siguro inamin niya doon para maayos na sila. So, may it's either na hindi man kanya kilala that totally, pero alam niya na nagkaroon. Okay, or either kilala kanya, either way. So, naiipit siya sa sitwasyon. Kasi ayaw niya ng away, ayaw ng gulo. Siguro naaway siya, kumbaga if ever man. Kasi may clarity na. So, itong person na to, magpapatuloy na to siya towards there. So, kung sakali man na magparamdaman siya, it will take long time pa bago siya magparamdam. Pero, it's really like 50-50. Okay? Not sure about it. Siguro he will going to think about that, pero think lang, wala pang total even plan or even action na kailangan gawin. If you will going to wait for this person, mapapagod ka. So, mapapagod ka talaga. Kasi, and I think about this new person that came into your life, feeling ko pagkakaroon kayo ng new beginning nitong new person na to. Kumbaga, magiging happy ka din dito. Magkakaroon kayo ng happy relationship. Though, itong nangyari sa inyo nitong person na to, hindi siya ganun kadali. Okay? Hindi siya ganun hindi ko na-ikata. Hindi siya ganun kadali ka mag-move on. Pero, dumating na to siya sa'yo, medyo naiisip mo pa din to. Naiisip mo pa din, nag-wonder ka pa din, bakit kaya? Ano kaya? Parang ganun. Until sa point na matanggap mo ta, until sa point na maka-move on ka na din. Okay. So, that is my reading for you. Let's see outcome para sa'yo or para sa kanila. Outcome. So, itong person na to, I think mag-spy to siya. Mag-stalk somehow sa'yo. Though, hihintayin mo pa talaga to siya. Hihintayin mo pa siya na bumalik. However, kahit meron ng new person na umaligid sa'yo, or I don't know kung ikaw ba to, or tanggapin mo ba to, pero hihintayin mo pa din to. Itong person na to na baka babalik pa siya. So, hanggang sa mapagod ka talaga sa kakahintay nito. Itong person na to, nandyan lang siya. Kumbaga, i-stalkan ka niya na to. Mag-i-stalk siya sa'yo through social media. Or kung may mga kaibigan kang kakilala, magtatanong siya kung kumusta ka na. Kasi parang magkakaroon siya ng feeling of wanted to offer you new beginning. Or ayusin yung mga nawasak sa inyo. But then, ang problem nga nito is, hindi siya nakakatulog sa gabi. Thinking about you, regret sa ginawa niya sa'yo. Kaya nga dito, patawad, nang sinungaling ako sa'yo, masakit na makita kang may iba. So,
bubuo to sa isipan niya, hindi siya makakatulog thinking about this. Kasi sa totoo lang, nahulog din talaga siya sa'yo. Kaya lang, kailangan niya talagang gawin yun. Kasi nga, either married siya, either nakabuntis siya, or either ikakasal siya. Ganun lang naman talaga yun. Kasi kung it's just a girlfriend, kung relationship lang niya, nakikita ko naman na willing siya to move forward towards with you. Nakikita ko naman na willing siya kung hindi lang sobrang kapit yung dito sa kabila. Kung it's just someone fleeing lang or girlfriend or just LDR, kaya niyang iwan yun eh. Kaya lang hindi eh. Something that holds on to him na hindi niya pwedeng iwan yun kasi might be may responsibility siya doon. So, hanggang sa maka-move on ka dito, maghilom ka about the situation. Okay? Well, nakita ko pa rin sa'yo yung ups and downs about missing that person and accepting the fact that wala na siya. Pero hindi na siya babalik pa. So, yun. That is my reading for you for the ghosting part. Thank you and God bless.